Magandang araw mga Kabi-TV. Nako po mga Kabi-TV, pag-usapan na naman po natin ang mga maiinit na balita dyan sa Pilipinas. Undersecretary Claire Castro naglabas na naman ng fake news. Sabi nga po at pahayag po nito ni Undersecretary Castro na ang kanyang mandato daw po sa palasyo ay ang labanan ng fake news. Ngunit datapwat subalit, siya po ang naglabas na naman ng fake news nang sinabi niya na nagbigay daw ng resignation letter itong si A.S. Bersamin at itong si Amina Pangandaman noong Lunes. Ngunit po, naglabas din po at nagsalita na rin po itong si A.S. Bersamin about po dyan sa inilabas niyang di umano'y nag-resign itong tao na yun pala sa katotohanan ay tinanggal po. Panoorin po natin ang interview kay A.S. Bersamin at para po malapman natin ang katotohanan. Wag na po natin patagalin at tapusin niyo po itong video na interview kay A.S. Bersamin para po malaman natin lahat ang katotohanan. President Ferdinand R. Marcos Jr. has formally accepted the resignations of Executive Secretary Lucas P. Bersamin and Department of Budget and Management Secretary Amina Pangandaman. Both officials respectfully offered and tendered their resignations out of delicadeza. Ganyan inanunsyo ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang pagbibitiw umano sa pwesto ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin. Pero sa aming panayam ngayong araw, nilinaw ng dating kalihim ang pangyayari. Ayon kay Bersamin, hindi siya nag-resign pero bago raw ang anunsyo ng palasyo, isang malapit na kaibigan umano ang tumawag sa kanya at sinabing kailangan niya nang umalis sa pwesto. Hindi na sinabi ni Bersamin kung sino ang tumawag sa kanya pero malapit din daw ang taong ito kay Pangulong Bongbong Marcos. Gandang pakinggan yun pero hindi naman yan ang nangyari. Okay? Kung out of delicadeza na nag-resign ako, di mayroon sana sulat sila na lalabas. But they accepted nothing. The message was very clear that I had to go. Hindi naman ako linta. Sabi pa ni Bersamin, hindi rin daw siya nag-alinlangang tanggapin ang desisyon ng presidente. Wala raw siyang sama ng loob sa desisyong alisin siya sa pwesto. Gumaan pa nga raw ang loob niya dahil dito. I was not even disappointed. I do not have that feeling na na-is out ako. Totoo, parang nabunutan ako ng tinik o napagaang ng malaki yung aking dibdib. Dahil mahirap din talaga ang kalagayan namin sa gobyerno dahil sa dami ng responsibilidad. Ano? So, I feel relieved. Hindi ako nagmumukmuk, hindi ako nagagalit. Katunayan, nagkausap pa sila ng harapan ni PBBM matapos ang anunsyo ng palasyo. Giit niya, maganda ang relasyon niya sa Pangulo bago pa man ang pagbaba niya bilang kalihim ng ehekutibo. Pero sabi rin ni Bersamin, posible raw na may kinalaman ang biglaang pagkakatanggal sa kanya sa pagkakadawit ng kanyang apong si Adrian Bersamin sa isyu ng korupsyon. Si Adrian, ang Presidential Legislative Liaison Office Chief na ayon kay Ombudsman Boying Remulla ay pinag-aaralan nilang sampahan ng reklamong conspiracy to commit plunder. Kung meron silang gustong ilabas na demanda sa akin, ilabas nila. Ayoko nang masyadong mabigat or matagal na pag-uusap tungkol yan dahil I'm ready to stand up and to back my innocence. Pinaiimbestigahan na rin daw ng Independent Commission for Infrastructure ang pagkakadawit ni Bersamin sa isyu ng korupsyon. Pero ang mensahe niya ngayon sa mga dating kasamahan sa gobyerno, bahala na sila sa buhay nila. Kasi ako, wala na ako sa gobyerno. Sana hindi na nila ako paabalahin pa. Dahil ayokong makasakit ng damdamin. No? Sinaktan na nila ako pero hindi ako yung tao na palahiganti. Ayun na nga po mga Kabi-TV, nagsalita na po itong si A.S. Bersamin about po dito sa kanyang pagkatanggal at pinabulaanan niya nga po itong sinabi ni PCO Undersecretary Claire Castro na nagbigay daw siya ng resignation. Ang sabi niya nga po, may tumawag daw po na malapit at hindi naman taga Malacanang na malapit kay Pangulong BBM ang tumawag sa kanya at sinabihan siyang
umalis na siya sa kabinete. Kaya po, hindi po totoo na nagbigay siya ng resignation letter na sinasabi nitong si Auntie Claire. At baka daw po, ang dahilan daw po dito dahil yung apo niya ay nasasangkot at napangalanan nga dito sa flood control scam na to. Kaya po siguro tinanggal siya at sinabi pa nga po daw ni Ombudsman Boying Rimulya ay pinag-aaralan na daw po ang kaso nitong kanyang apo at sabi nga po ni E.S. Bersamin kung kakasuhan daw po o may kaso daw po siya, ilabas na daw po dahil titindigan niya daw po yan at haharapin niya daw po kung mayroon daw po sa kanyang ikakaso itong administrasyon na to. Sabi pa nga po ni E.S. Bersamin, hindi naman daw po siya nasaktan na tinanggal siya dahil para nga daw po siyang natanggalan pa ng tinik dahil sa totoo nga lang daw po, ang sabi niya di umano, marami daw pong trabaho. Pero sa tingin ko po mga ka-BTV, yung sinasabi niyang parang natanggalan siya ng tinik, malalim po ang ibig sabihin po nun para sa akin. Sa opinion ko lang po yun mga ka-BTV ha. Malalim po. Pag sinabi mo kasing natanggalan ka ng tinik, para sa akin ha, mayroong hindi ka aya-ayang nangyayari. Parang ano lang po yan, parang sa isang trabaho na hindi mo makakasundo yung mga kasamahan mo. O may nangyayaring anomalya na hindi ka makakibo hanggat nandyan ka. Ganun lang po yan mga ka-BTV. Yun ang pagkakaintindi ko sa natanggalan po daw siya di umano ng tinik. At sinabi niya pa nga po, hindi daw po siya masasaktan at hindi daw po siya linta para ipagpilitan pa ang kanyang sarili sa administrasyon na to. At hiling niya nga lang po sa mga dati niyang kasamahan ay wag na daw po siyang istorbohin dahil wala na daw po siya sa administrasyon na to. Grabe po mga ka-BTV ano. Alam niyo po mga ka-BTV, sa totoo lang, siguro ano na po yan, karma na po yan dito kay E.S. Bersamin ano. Dahil bakit po? Noon po kasi, na-point po siya dati ni Tatay Digong ng Chief Justice ano po. Itong si E.S. Bersamin. Tapos po, nung nag-retired siya sa pagiging Chief Justice, kinuha pa rin po siya ni Tatay Digong. Pamukat-mukat mo po, nung umalis na si Tatay Digong, tapos na ang termino, pagpasok niya dito sa administrasyon na to, kasama pa siya. At mayroon siyang ambag sa pagkidnap kay Tatay Digong at dinala sa dahig. Siguro po, ito yung sinasabing ang gaba, dili magsaba. Kaya, siguro, ito na po yung sinasabing karma dito kay E.S. Bersamin. Pero po kung ako, para po sa akin ha, mga ka-BTV, kung ako si E.S. Bersamin, abay, magsasalita na ako. Tell all na. Kasi po, ganyan din po ang ginawa. Parang ginamit lang itong si E.S. Bersamin, nung tapos na siyang gamitin, tinanggal agad. Ilang kabinete na po ang walang ano-anong tinatanggal dyan nitong administrasyon na to. Wala man pasabi, basta pag nasipan siguro nitong si BBM, at tanggalin na yan. Wala na magagawa. Gaya po nitong ginawa nila kay E.S. Bersamin. Tinawagan lang po siya. Basta sinabi lang, umalis na sa kabinete. Tapos itong si PCO Undersecretary na si Claire Castro, sasabihin, nagbigay daw di umano ng resignation. Tapos, lalabanan mo ang fake news, samantalang ikaw, naglalabas din ng fake news. Paano mo lalabanan ang fake news kung ikaw mismo naglalabas ka ng fake news? Ganun lang po yan, mga ka-BTV kadali ano. Huwag kang magsalita na lalabanan mo ang fake news na mismong ikaw ay naglabas ng fake news. Grabe po. Siguro po kaya ganyan ang nangyayari talaga dahil nga sabi ni Senator Amy,
di umano'y adik daw ang kanyang kapatid. Lulong sa droga. Kaya kung ano na lang maisipan, ay yun na ang nangyayari. At yun na ang nagiging desisyon. Hanggang dito na lang po mga ka-BTV ang ating reaction video. Maraming salamat po sa ating mga subscriber at sa mga bago nating subscriber. At siyempre, maraming salamat din po sa ating mga kapwa OFW saan man po tayong sulok ng mundo naroon. Ingat po tayo lagi dyan. Lagi po natin tandaan, God is good all the time. God bless us all. BTV React is now signing off. Bye-bye. Please subscribe to BTV Reacts channel and click the notification bell. Thank you, BTV friends!